Naglalakad ako noon palabas ng opisina nang mamataan ko ang batang ito. Nag-iisa at tila ba nakatambay lang sa ilalim ng punong mangga. Nilapitan ko ang bata upang makausap at malaman kung bakit siya nag-iisa at walang kasama. Mga kababayan, pakinggan po natin ang pag-uusap namin ng batang ito. Oh, hello. Kumusta na? Bakit mag-isa ka dyan? Okay lang po. Nagpapahangin lang po kasi tas yung mga kaklase ko kasi may mga ginagawa doon kaya nagpunta po ako dito para magpahangin. Okay, so pwede ba kitang ma-interview sandali? Okay po. Okay, sige, pwede. Sige, dito tayo. Okay. Okay, Sherry Ann. Kumusta naman ang... Kumusta? Okay lang naman po. Kumusta ang iyong pag-aaral? Nakaka-stress. Nakaka-stress? Bakit naman nakaka-stress? Madami pong gawain, tapos sabay pa po, mga pasahan, tapos pag grupo, ikaw lang po mag-isang gumagawa, parang individual Bakit? lang po. Hindi ka tinutulungan ng mga Hindi kagrupo po mo? kahit nga mga groupings, tas may mga gastusin. Ako palagi po yung nagagastos, di po sila nagbibigay. Buti marami ka palang pera. Nangungupit. Nangungupit saan? Yan, Kay mama. Yan, mama. Kawawa naman ang mama. So ano bang trabaho ni mama? Household na po siya. Housewife. 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 Pero bakit marami siyang pera? Kay Papa. Kay Papa kasi Papa, mangingisda naman siya. So, minsan may huli, tapos minsan nakakabenta. Binibigay niya kay mama. Okay. So, pero hindi naman palaging malakas ang kita, di ba, pag mangingisda. So, ganun po kasi mga kaguro. Dito sa amin, karamihan sa aming mga mag-aaral ay pangingisda ang hanap buhay ng mga magulang. So, isa rin si Sherry Ann doon sa mga mag-aaral ng magulang ay mangingisda. So, nangungupit ka. Masama yun ah. Masamang mangupit, dapat magpapaalam muna sa magulang. Minsan lang naman. Minsan lang. Sige. Okay, kumusta naman ang pag-aaral? Okay lang naman kasi ngayon sa senior high po mas lalong nakikita na yung pagiging isang estudyante talaga kailangan ma-effort ka. Kailangan mo talaga mag-pursue kasi sa senior high school talaga pag hindi ka nakapagpasa ng project kahit isa lang, pwede kang sa'yo next year. Pwedeng bumalik, pwedeng hindi makapasa. Okay, so ikaw ngayon ay nasa grade 11. Okay, siya po ay TVL, isa sa aking mga estudyante. Kumusta naman ang grado? Okay lang naman, medyo matataas rin. Okay, so honor student? Yes. Okay, so nakita nyo na ba ang inyong card? Yes. Nakita na. Yes. So, ano ang pinakamataas na grado? Anong subject? Reading and writing and contemporary. Okay. Reading and writing at contemporary arts. Ako po ang teacher niya sa contemporary arts. Mataas pa lang nakuha niya. Magkano ba binigay kong grado sa'yo? 95. 95. Wow, ang taas. Matalino kasing bata ito si Sherry Ann. Okay, sa reading and writing? 95. 95 din. Diba? Matalinong bata kasi siya. Okay. So, ano naman ang subject na may medyo mababa ang grado? Practical research. Research. Kahit naman talaga sino mahihirapan sa research. So, yun lagi talaga ang maririnig mo sa mga mag-aaral na practical research, dun sila medyo mababa ang grado. So, anong grado mo ba sa research? 91. 91, mataas na rin yun. Hindi na yun mababa, mataas din ang 91. Diba research 91? So, ibig sabihin, ang kanyang grado ay mula 91 hanggang 95. So, ang general average? 93. 93. Diba? With honors yun. Diba? With honors yun. Okay. So, sa tingin ko, hindi ka naman nahihirapan sa mga subjects mo.
Kasi matataas ang grado mo. Medyo, minsan pag ano lang po, yung pagtuturo ng isang guro pag di ko naiintindihan masyado, walang pumapasa sa utak ko. Walang pumasok pero nagre-review. Nagre-review ka naman kasi nasasagutan mo pa rin naman ang mga exams. So, ibig sabihin, may pumapasok pa rin. Hindi lang lahat siguro. Ano? Okay. So, kumusta bang pamilya mo? Okay lang naman, pero di po kami buo sa bahay namin. So yung ate ko at kuya nagtatrabaho sa Maynila. Nagtatrabaho sa Manila. So, bali, dalawang kapatid mo nasa Maynila na. Silang dalawa Ay, lang. apat. Apat ang nasa Apat. Maynila. Yung isa nasa ano lang po sa Basay. Pasay. Okay. Malapit lang. Ilang bayan lang mula rito sa Catbalogan. Okay. So, ano bang trabaho ng mga kapatid mo sa Maynila? Yung ate ko po is shooter ng mga Japanese student. Siya ba yung dati nating estudyante dito na nakagraduate na ng college? Yes. Di ba? Meron po siyang kapatid na napag-graduate na ng kanyang mga magulang sa kolehiyo. Kahit mahirap, napag-graduate naman ng mga magulang dahil lamang sa pangingisda. So, yun ang naging pansustento sa kanyang kapatid. So, buti na lang, porsigido din yung ate. Ate mo yun, di ba? Ate niya. Porsigido din at nakagraduate ng education. Education, di ba? Statistic po. Statistics. Pero parang mag-education din yan, di ba? Yes. Okay. So, graduate ang ate mo ng statistics. So, naka-align din naman, tutor math. English. English. Yes. Layo nun. Statistics, tapos ang tinututor ay English. Japanese po kasi, yes. O yung mga students ng Japanese, mahirap mag-English. Okay, sige. Yung isa mo naman, yung kuya, anong trabaho sa Maynila? Nasa mall, pero di ko alam kung anong ginagawa sa mall. Sa mall lang po. Sa mall ang trabaho ng kuya mo. Pasensya na po kayo mga kaguro, may issue, sinisipon tayo sa init ng panahon. Okay. Sige, sa mall ang trabaho pero hindi mo alam kung sa mall ang trabaho pero hindi mo alam kung ano ang trabaho niya doon sa mall. Okay, sige. Bakit hindi mo alam? Di pa ako nagtatanong. Hindi ka nagtatanong. Pero siguro alam ng mga magulang mo kung anong trabaho. Wala pang asawa. May Ano kapatid po ka na bang may asawa? Gay. Sino ba? Sino kapatid mong ang nagtatrabaho sa mall? Kuya. Anak ko, gay na kuya. Ay, kuan. Brian. So, bakit iba-ibang apelyido pala ninyo? Ano po yun yung certificate po pagkakasulat nagkamali. Yung nagpaanak kay mama. Kasi estudyante rin kasi namin dito ang kanyang mga kapatid. Yung ate mo, Cupido. Yes. Cupido ang ate mo. Tapos yung sumunod, si Brian Pilayri. Pilayri, di ba? May kuya ka pa, Pilayri din. Yes po. O di ba, iba-ibang apelyido nila. Nagkamali daw sa pagsulat ng apelyido sa pagparehistro. Pero na papalitan naman yun, na isa sa ayos naman yan. Madali lang yan. Pupunta lang sa PSA para mapalitan ng apelyido. Kailangan lang nandun ang magulang na magpapatunay na yun dapat ang apelyido. Okay. Subali ngayon, paano pala ang buhay ninyo kapag halimbawa mahangin, maalon. So, di ba, walang pandagat. Walang mangunguha ng isda. Mahirap kasi, syempre, sa pang-araw-araw na pagkain namin, wala kaming makakain kasi dahil sa mahangin, hindi nakakapunta sa laot. So, minsan, nangungutang na lang po si mama sa tindahan or sa kapatid ni papa. Para makasurvive. Okay. So, kasi alam naman natin lahat mga kaguro na kapag pangingisda, hindi naman lahat ng panahon ay okay mangisda. Kasi may mga panahon na mahangin, bagyo, maalon, hindi ka pwedeng pumalaot. So, ang nangyayari, mahirap ang buhay ng mga mangingisda kapag ganun ang panahon. So, ganun pala. Kapag walang dagat, nangungutang muna. Yes. So, paano kayo makakabayad kapag nangutang? Pag makapunta na ulit sa laot si papa, tapos pag makabenta. So, di ba minsan, isang buwan walang dagat, hindi makakapalaot. Kasi di ba pag
may bagyo, matagal, tapos pag mahangin, maalon sa dagat, hindi ka pwede, di ba minsan matagal? So, minsan po, nanihingi na lang po kami kay ate and kuya. Sa mga So at least kapatid. nakakatulong yung mga kapatid mo na nasa Maynila. Pinakakapagpadala. Buti na lang wala pang asawa. Paano kaya pag mag-asawa na? Tapos biglang maalon, biglang bagyo, tapos isang buwan, ang hirap ng buhay. Okay, Gutom. sige. So, gusto ko lang itanong, di ba na-interview kita noong career day? Sa ano nga ang sinabi mong pangarap mo noon? Business. Business. owner. Mga Na-interview ko Korean- kasi mga siya. Korean foods. Oh, mahilig ka ba sa Korean? Yes po. Nakakain ka na ba ng Korean food? Di ba? Hindi pa, pero gusto mo. Pangarap mo ang Korean food. Yes po. Okay. So, kasi nga naman, di ba, masyado tayo ngayon, ang mga kabataan ngayon ay masyadong nahuhook sa mga Korean lifestyle. So, di ba, K-drama, pati nga ang iniinom, suju. Di ba? Umiinom ka ba? Hindi pa. Buti na lang. Okay. So, ang gusto, nung na-interview ko kasi to si Sherry Ann, ang kanyang sinabing pangarap niya sa buhay, gusto niyang maging negosyante, businesswoman, kung saan ang pangarap niya isang restaurant na Korean food ang ino-offer. So, sige nga, pag-usapan natin ang iyong pangarap. Bakit yun ang naging pangarap mo? Kasi po, parang kada papanood ko po ng K-drama, parang nakikita ko kasi sila kumakain ng mga foods. Tapos parang naano po ako na gusto ko rin makakain ng ganun. Tapos yung family ko, gusto ko rin makatikim sila ng ganyan kahit papano pagdating ng panahon. Kasi puro lang po kami ngayon sa isda, karne, gulay. Sana all may karne. Gusto ko lang po Kami, bihira lang kayo makakarne kasi ang mahal, 300 plus ang kilo ng baboy. iba. Gusto ko rin maging successful businesswoman kasi gusto ko ma-travel yung family ko sa iba't ibang bansa. Okay. Kasi nga naman, wala talagang yung mayaman na nagtatrabaho, di ba? Yes Kasi po. kapag empleyado ka, yung sweldo mo, yung sahod mo, Kulang. sapat lang. Yes. Sapat lang sa pang-araw-araw na pantustos, sapat lang para medyo gumana ang buhay, pero hindi ka talaga mayaman na parang meron kang financial freedom na tinatawag. So pangarap mong magkaroon ng negosyo na restaurant upang kahit papaano ay mapaunlad ang buhay ng pamilya at matulungan ang pamilya. So na-inspire ka pala doon sa mga Korean drama na pinapanood mo. So bakit hindi na lang Filipino food? Parang common na lang po kasi yung mga Filipino foods. So, gusto ko mag-explore to another Okay, foods. para maiba naman. Paano yan? Kung Korean food, so ibig sabihin, sa mga Korean din ang magiging customers mo Hindi, gusto ko po mag-Korean restaurant pero gusto ko po sa Pilipinas. sa Pilipinas para ma-introduce mo Yes, ang Korean panlasa, ang mga lasa ng Korean food sa mga Pilipino. Sa bagay, maaaring maging patok din naman yun kasi nga masyado na tayong nasakop na tayo ng K-drama, lalo ng mga kabataan yan, mga Gen Z. Okay. Sige. So pag tungtong mo ng kolehiyo, ano ang plano mong kuning kurso? Business management. Business management. Oh. Summer college. Private. Kasi kung business management, wala sa state university, di ba? So, paano yun? Sino ang tutulong sa pag-aaral mo? Parang hindi ko nga rin po alam kasi pinapatapos po muna yung ate ko nga college ngayon. College ngayon. Para ako daw sumunod. So bali, maghihintay ka na, anong year na ba ang ate mo? Second, third year na po. Mag-third year. So, ibig sabihin, mag-third year sa ngayon, ikaw naman mag-grade 12. So, pagkatapos na ng third year, graduate ka rin ng, so, 2 taon pa. So, maghihintay ka ng 2 taon. So, di ba, paano kaya yun? So, maghihintay ka ng 2 taon, 2 taon hindi ka muna mag-aaral. So, paano pag makapag-asawa ka sa 2 taon na yun? Hindi ako Hindi kasi mag-asawa. natin alam. Hindi kasi natin alam, di ba? Kasi sa 2 taon, maraming pwedeng mangyari. Kasi di ba, 2 taon, hindi ka naman nasa bahay lang. Siguro magtatrabaho ka. May plano kang magtrabaho muna. Yes. Pero mas
maganda pa rin pag tuloy-tuloy ang pag-aaral, di ba? Pero sabi po kasi ni mama, kung gusto mo mag-aaral, pwede naman summer, kung ano lang po, SSU or summer studies. Or di po kaya sa Cebu na lang po, kasi andun naman po yung lola ko. Yung lola mo nasa Cebu. Yes. Yung lola mo, kayang magpaaral. Di naman po, doon lang po ako, parang doon lang po ako titira. Titira ka doon. So, ang lola mo sa Cebu ay mahirap din. Mahirap din ang buhay. Kasama niya lang po si Tito, yung walang asawa, Anong trabaho ng pamilya nila doon? magsasaka. Magsasaka sa Cebu. Yes. So, hindi talaga sa Cebu City. Hindi. So, bali probinsya din sa Cebu. So, ibig sabihin, malayo rin yun sa mga schools. May malapit naman po na school sa amin. Okay. So, hindi pala siya sa city. Kasi kung pagsasaka, nandun sila sa probinsya ng Cebu. Sige. So, ganun ang plano ng mama mo, sabi sa'yo. Hindi pwedeng mag-aral, pero sa State University. Paano yun? Walang business management doon sa State University. Kung walang business management, fisheries pa. Magpi-fisheries ka. Yes po. Siguro na-inspire ka ng speaker Yes sa career. po. Ay, Yung na-inspire career day pala. po, na-inspire po ako sa kanya. Sir Alexander, speaker natin sa career day. Yes. Sir Alex Cantiga, ito. Meron kang na-inspire na isang estudyante. Yes po. So, magaling ka Persuade. oo, magaling ka daw mag-persuade, sabi ni Sherry Ann. Okay. Nainganyo mo siya na mag-fisheries. So, nagkaroon ka ng second choice dahil sa career day. Yes po. O, diba? Ang galing talaga ng career day. Nakakatulong talaga ang career day para sa mga kabataan na mangarap ng iba kaysa doon sa kanilang naunang gustong marating sa buhay. Kasi nga naman, merong mga nagpapatunay kung anong pwedeng mangyari kapag yun ang kinuha nating kurso. Sige. So, meron naman palang plan B. Yes. Okay. So, kung hindi ka makapag-aaral ng business management, pero ang pangarap mo talaga, first choice mo ay business management. Okay, so baka meron tayong mga kababayan na nanonood ngayon. So, pwede, si Sherry Ann gusto niyang mag-aral ng business management. Kaya lang ang problema kasi, ang business management course dito sa Tacbalogan City, Samar, ay nasa private school, Samar College. So, baka naman, meron kayo dyan. Baka naman. Kasi namang problema din naman ng bata. Okay. So, para sa kanyang restaurant, pwede nating tulungan. Okay, sige. So, ang ginagawa ko kasi ngayon, nagbablog ako ng ganito. Nag-interview ako ng mga mag-aaral na katulad mo. Baka sakaling may makapanood na may mabubuting kalooban na pwedeng magpaabot ng tulong sa pag-aaral. So, ganun ang aking ginagawa ngayon. Sige, so, kung hindi ka matuloy sa business management, mag-fisheries ka sa Mercedes Campus. Yes. Ang ate mo, nasa college, sa Samar College din, di ba? Yes po. Sa private school din pala ang ate mo. Yes. Ang laki ng tuition dun. So, di ba? So, mahirap magsabay ang dalawa. Yes. Di ba? Hindi kaya. Kasi, iginagapang din lang ng magulang. So, pangingisda ang pinagkukunan ng pantustos. Summer College, magkano na bang tuition ngayon? Umaabot ata 15 or to 18 18,000 pesos per semester. Tapos allowance pa, boarding house, 'di ba? Pamasahe papunta sa Catbalogan City mula dito sa atin. 'Di ba? So malaking gastos kapag nagpaaral ng isang anak. Sige. So hindi kayo pwedeng magsabay kasi mahihirapan na inyong mga magulang. So hindi kakayanin. So meron namang second choice, 'di ba, na kapag hindi ka doon sa private school, mag-SSU ka pero fisheries ang kukunin. So kapag fisheries ang kinuha, ano ba ang plano mo? Parang ano po ako kay Sir Alexander na yung pag fisheries ka, tapos pag graduating ka, hindi na po ikaw yung maghahabol-habol sa mga trabaho, ikaw na po yung hahabol-habulan. Kaya gusto ko po kasi yun kasi para mapadali po yung trabaho, tapos makatulong agad sa mga sa bahay, ganun, or sa kanila. Okay. So, nga, narinig ko rin kasi yun, sinabi ng speaker ni
ni Mr. Alex Cantiga na nung nakagraduate siya at nakapasa siya ng board exam, siya na mismo ang Yes. tinawagan ng mga university na magturo doon sa kanilang school. Kasi nga naman, ang fisheries na subject ay hindi naman masyadong marami ang pumapasa dyan kasi Yes. mahirap daw yan eh. So, kapag nakapasa ka sa board exam, pag-aagawan ka talaga ng mga university para magturo sa kanila. So, yun ang nag-inspire sa iyo kasi Yes. para kapag nakapasa ka, trabaho agad. Yes. So, hindi ka may stuck at hindi ka mahirapang maghanap ng trabaho. Practical din naman. So, maganda, di ba? So, maganda yung ganun. Kaya lang, kailangan mo lang talaga maipasa ang board exam. Yes. Pero hindi yun mahirap sa'yo. Matalino ka naman. Kaya mo yun. Kaya mo yun pag mag-fisheries ka. Kasi ganito, di ba kapag ang kukunin mo ay, kapag ikaw ay magtatayo ng restaurant, kailangan mo ng malaking puhunan. Yes po. Di ba? Kung makagraduate ka ng management, walang garantiya na magkakaroon ka ng malaking pera para makapagtayo ng sarili mong restaurant. Di ba? Hindi madali. So, kailangan mo humanap ng investor na mag-invest para sa restaurant. Pero kapag sa fisheries ka naman, maaaring pag makapasa ka, ikaw mismo ang tawagan. Yes. So, doon mas practical yata yun. Mas practical. Tapos, libre naman ang college. Diba? Walang tuition sa Samar State University. Doon ka nga lang sa Mercedes campus. Boarding house na lang tsaka pagkain. Diba? So, mas magiging mapadali. So, pwede mong pag-isipan kung ano ba talaga dyan sa dalawang pipiliin mo. Kung sa management, hindi ko naman sinasabing mag-fisheries ka na. Hindi ko naman sinabing fisheries ka na kasi nasa puso mo talaga yan kung ano gusto mong maging. Okay, so parang ano lang, sort of advice lang kung ano mas magiging practical para sa'yo. Okay, tas hindi rin naman tayo pa sure na yun na talaga ang kukunin mo kasi nasa grade 11 ka pa. Yes. May grade 12 pa. So marami pang pwedeng magbago, maari pang maiba ang iyong pananaw. So parang ganun. Pero may ka pa time. Di ba? Isang taon pa para mag-isip kung ano ba talaga ang gusto mong kuning kurso. So kapag sa pribado ka mag-aral, kailangan mo maghintay ng 2 taon. Sabi mo pa nga kanina, sabi ng mama mo, kailangan mag-graduate muna ang ate mo. So kapag public naman sa State University, pwedeng mag-aral agad, dire-diretso. So 2 pa rin kayong mag-aaral. So kaya pa ba ng magulang na 2 kayong mag-aaral kahit sa public at siya ay private? Yung bala ko po kasi para po dalawang masabay po kami is mag-working student po ako. Working student. So magtatrabaho ka habang nag-aaral. Hirap nun ah. Pagsasabayin mo ang pag-aaral at pagtatrabaho. Tapos, hindi ba mahirap maghanap ng trabaho na Hindi ko po alam. panggabi lang or kapag wala lang klase? So, di ba mahirap yata maghanap ng trabaho na ganun? O pwede naman siguro sa bahay, tulong. Yes po. Kasi kung working student ka, tapos dito sa Catbalogan City, sa Maynila siguro maraming trabahong panggabi. Pero pag dito sa Catbalogan City, siguro sa mga kainan, pwede kang magpanggabi. Jollibee, pwede kang oras lang ang trabaho mo. So kung vacant time mo, pwede kang pumunta sa Jollibee para magtrabaho. Pero ang problema kasi kapag working student, wala kang time mag-aaral, mag-review sa mga lessons. So ang time mo lang talaga, tapos puyat, di ba? Mapupuyat ka. Tapos parang kailangan malakas din ang katawan mo kapag nag-working student ka. Kasi nga, kulang ang oras mo para sa sarili mo. Kasi ilang oras ba nasa school? 8 oras. Dagdagan pa ang travel, papunta sa school, tapos travel na naman pa uwi. So parang nasa 9 hours ka na nasa school. Tapos kung magtatrabaho ka pa, ilang oras na lang ang tulog mo nun. Sanay po ako sa pagpuyat. Sanay kang magpuyat. Bakit? Ano bang pinagpupuyatan mo? K-drama. K-drama? Pang-Korean ka talaga, di ba? Nagpupuyat ka pala sa K-drama. Kina-inspire ka naman, di ba, ng K-drama. Yes. Marami ka namang natututunan sa K-drama. Di ba? At least, meron kang pinaghuhugutan.
Di ba? Marami kang natututunan sa K-drama. Sige. So, kung mag-working student ka, plano mo pa lang naman yun. Okay. So, ayan mga kababayan, para hindi mag-working student, sa mga gustong tumulong dyan, pwede po ninyong tulungan ang batang to na maabot ang kanyang pangarap. Kasi, hindi siya magpag-aaral ng kanyang mga magulang sa kurso na gusto niya kasi hindi sila pwedeng magsabay ng kanyang ate na nag-aaral din sa private school. Kasi nga, ang gusto niyang kurso nasa private school din. Pero pwede naman silang magsabay, magpa-public school siya, Samar State University, pero ang kukunin niyang course ay ang kanyang second choice na fisheries. Pero ang plano din nila ay working student din siya. So di ba, masasakripisyo kasi ang pag-aaral kapag nagtatrabaho kasabay ng pag-aaral. So, di ba, hindi mo maibibigay kung ano ang kaya mo sa academics kapag meron kang ibang pinagkakaabalahan. Kailangan kasi nakapokus ka sa pag-aaral. So, ganun. Para makapokus sa pag-aaral at maibigay mo kung anong kaya mong ibigay sa pag-aaral. Kasi, di ba, kapag puyat ka, kulang sa tulog, tas pagod, parang mahirap yatang pumasok ang lesson. Matamlay po yung katawan. Matamlay ang katawan, tas aantok-antok sa klase. Di ba? So, ang tendency, hindi mo masyadong mauunawaan ang mga lessons. Di ba? So, kailangan talaga merong focus at hindi pagod ang katawan ng estudyante. At saka, busog. Di ba? Kasi pag gutom, ganun din, di ba? Kapag gutom ka, para kang nakalutang. Kasi hati ang atensyon mo eh. Nakikinig ka tapos pinapakiramdaman mo rin ang tiyan. Di ba? Hindi ka rin nakaka-focus kapag ganun. So, kailangan talaga. So, ganun po kasi ang problema namin dito sa aming school, mga kababayan. Kasi nga, marami kaming mag-aaral dito na pumapasok ng hindi kumakain. Pumapasok ng walang baon. Lalo na yung mga taga-sityo. Sityo din naman ang kinasherian, pero malapit lang po dito sa aming school. Malapit lang. Nandyan lang, kadugtong lang ng barangay. So, Sityo Mumbon. Siya po ay taga Sityo Mumbon, Barangay Pangdan, Catbalogan City, Samar. So marami po tayong mga mag-aaral doon sa kanilang sityo na mahirap din ang pamumuhay pero iginagapang ng mga magulang dahil naniniwala sila na sa edukasyon ay maaaring mabago at mapaangat ang ating estado sa buhay. So ganun po. Ilan pa kayong magkakapatid? 9. 9. Ang dami nyo pala. Pero 9 din naman kami. 9 din naman kami. So, pang ilan ka sa magkakapatid? 6. Pang-6. Meron ka pa bang kapatid na nag-aaral dito? Yes. Anong grado na? Grade 8. Grade 8. So, ang haba din naman ng agwat ng edad nyo. Di ba grade 11 ka, tapos grade 8 pa lang siya. 4 years ang agwat ninyo. 3 years. 3 years ang agwat ng edad niya. So at least may panahon pa. Halimbawa ikaw, makapag-aral ka ng dire-diretso ng college, pag-graduate mo ng grade 12, diretso ka ng college, may panahon pa para pag-graduate ka na, saka pa lang siya papasok ng college, di ba? Pero kung maghihinto ka kasi ng 2 taon, maaabutan ka rin ng kapatid mo. So 2 na ulit kayo magsasabay. So ang mangyayari, meron na namang isang magsasakripisyo. Di ba? Kapag ang mga ate mo ay hindi pa nakahanap ng trabaho. So, di ba, meron na namang masasakripisyo. So, mauulit ang pangyayari kapag hindi ka natuloy ng pag-aaral. Okay, so sana po ay matulungan natin si Sherian. Okay, baka may makapanood sa atin. Kasi kung maabutan ka ng grade 8 mong, yung kapatid mo sa grade 8, kumusta naman ang kanyang pag-aaral? Hindi siya magaling? No. Bakit? Laging absent? Cutting class. Laging nagka-cutting class? Lalaki? Yes. Pero sana, ini-encourage ninyo na mag-aral Wow, nag-aaway lang po kami niyan pag sinasabihan. pag sinasabihan. Pero marunong naman siya. Marunong siyang magbasa. Addict lang po sa gadget. Addict sa ML. Yeah, May cellphone. yes. Kasi nga may cellphone. May mga cellphone naman kayo, di ba? Ang mga cellphone yun yata ay mga iPhone.
Ano, mga basag na? Ang mga pinaglumaan, mga bigay ng mga kapatid. Okay, may cellphone naman po si Sherry. Okay, so yun pala ang problema kasi bakit hindi ba sinasaway ng mama mo na wag masyadong mag-ML? Ano lang po yan, nakikipag-away rin po yan kay mama pag sinasabi niya. Ba't kaya ganun lumalaban sa magulang? Sumasagot sa magulang. Siguro epekto na rin yan ng laging nakatambay sa labas. Kasi ang bata kasi kapag laging nakatambay sa labas, kung anong nakikita niyang mga ginagawa ng ibang bata, nadadala sa loob ng pamilya. So kaya kailangan nating i-guide ang ating mga anak na huwag masyadong magtambay sa labas. Yung halos inuubos nilang oras sa pagtambay sa labas, pag-ML, laging nasa piso wifi. Kasi yun lagi ang makukuha nilang ganun din yata kapag laging naka-Facebook. Marami kang makukuhang hindi magandang ugali kapag lagi kang nasa social media. Kasi nga, di ba may trash talk? At trash talk, may bullying pa dyan, cyberbullying. So, di ba, mangyayari, naging palaban ka rin. Kahit sa ML kasi, ako mga kababayan, nag-ML din po kasi ako. Paminsan-minsan lang naman, pang palipas oras lang. Kahit sa ML, ang daming nagko-comment na hindi maganda. Minsan pa nga ang iba, minumura ka dyan sa ML. Nagmumura. Iba sasabihin sa iyo, ganito ka, ganyan ka. Di ba? So, kaya minsan, ang ginagawa ng iba, lumalaban din dun sa message, nireplyan ng ganun din. So, tapos, nadadala sa loob ng pamilya ang mga ganun pag-uugali. So, kailangan talaga ng guidance. Patnubay ng magulang ay kailangan. Okay, so yun lamang po mga kababayan. So, sana po ay sa mga kababayan nating nakakapanood ng video na to, sana po ay kung meron kayong maitutulong para sa pag-aaral ng mga katulad ni Shirian, pwede po kayong mag-message directly sa aking Facebook account na ilalagay ko na lang po dyan dito sa video ang aking account. At para makatulong po sa pag-aaral ng mga batang mag-aaral na nangangarap na magkaroon na makatapos ng pag-aaral katulad ni Shirian. So, pwede po nating tulungan silang makatapos sa kanilang pag-aaral kahit sa konting paraan na kaya nating gawin. So, sana po ay tulungan natin sila. Sige, maraming salamat, Shirian, sa iyong panahon at oras na ibinigay. At saka, meron pala akong ibibigay sa iyo. Meron akong ibibigay sa iyo. Ito. Ito. So, may ibibigay ako kay Shirian. 100 lang to. Kasi pantulong lang to sa kanyang pangbaon araw-araw. So, pero kapag siguro kapag gusto nyong tumulong, madadagdagan pa to. So mga kababayan, kahit pambaon nila sa school, wala po silang ganon. Marami kayong mag-aaral na walang baon, pumapasok sa paaralan na walang laman ang tiyan, hilong-hilo na sa klase. Minsan pa nga may mga mag-aaral kaming natutumba na lang, nahihimatay na lang kasi nga walang laman ang tiyan at gutom. So, ang 100 na to ay pwedeng lumaki sa tulong po ninyo mga kababayan. So ito, so para sa iyo, pandagdag sa baon. So maraming salamat. Sige, bye-bye. Bye-bye. So ayan po mga kababayan, mga kaguro, ang naging takbo ng usapan namin ng batang si Shirian. Isa sa mga batang pangarap sa buhay para sa pamilya na nangangamba na baka huminto muna sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Sana po ay matulungan natin ang batang ito na matupad ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Muli po, ako po ang inyong kaguro. Maraming salamat po.